Alam ko na marami kayong natutunan nung nakaraang topics. Tama ba ako? Sa magandang araw sa inyo, sa lahat ng mga nanonood. Before tayo mag-go sa ating Bible story, syempre magkakaroon muna tayo ng quick review, di ba? Tama, magre-review muna tayo nung last topic ni Tino? Okay, ni Ate May. So ngayon, dahil alam ko na excited kayo sa panibagong story, before yon, ano muna yung topic ni Ate May? Sige, ano yung topic ni Ate May? Last week? Okay, the parable of the lost sheep. Ano yung sheep? Tupa. So, yun. Alam ko na marami kayong natutunan doon. Alam ko rin na marami kayong na-realize o marami. Sa story naman natin ngayon, napapanahon siya kasi yung gawa ng situation, yung pandemic. So, ngayon, bibigyan ko kayo ng time or kumuha ka ngayon ng papel, ng ballpen at pang-blindfold sa ating mata. So, sige, Mami, samahan po natin sila kumuha. Okay? Nakuha na. So, ngayon, dahil kumuha na kayo ng papel, ng ballpen, syempre, tatanong kayo kung anong gagawin, no? So, ngayon, ayan na, meron na kayong ballpen dyan sa harap nyo, papel at saka pang blindfold. Ngayon, sige, step by step tayo. Blindfold mo muna yung mata mo. Blindfold mo. So, ayan, blindfold nyo. Pag-blindfold mo kay Mami, blindfold. Habang naka-blindfold ka, syempre, may pencil, di ba? Pinakuha kayo ni Ate Angel ng pencil. Magdodrawing ka. Kunyari, ang gusto mong i-drawing ay baboy. Diba? Kung marunong ka mag-drawing, habang naka-blindfold magdodrawing ka ng, kunyari, puno. Sunod, bahay. So, sige ngayon, bibigyan ko kayo ng time para makapag-drawing habang naka-blindfold. So,
Okay, nakapag-drawing na kayo lahat. So ngayon, sa drawing nyo yan, syempre alam kong nahirapan kayo kasi naka-blindfold tapos hindi mo kita yung dinodrawing mo. Ang hirap nun kasi nakaganan ka tapos magdodrawing ka. Syempre hindi mo alam kung ano yung itsura ng dinodrawing mo. So kaya natin ginawa yan, kids, kasi related yan sa ating topic ngayon. Sige, handa na ba kayo sa ating topic? Sumigaw ng malakas na Amen! Hindi naman kayo sumigaw eh. Sigaw pa, malakas na Amen! Amen. So ngayon, ang ating topic ay, ang ating Bible story ay, Jesus teaches about salt and light. Sa madaling salita, sinabi ni Jesus, we are the salt and the light of this world. Pag sinabing world, buong mundo. Tayo daw ay asin at ano yung isa? Tama, ilaw. Ate Angel, ano po yung asin? Asin po kami, hindi po kami tao? Hindi, syempre hindi. Pag sinabing asin, kasi di ba ang asin, di ba? Pag tayo nagluto, nagprito, syempre ang tilapia, hindi mo siya maprito ng walang asin. Tama sa Ate Angel? Tama! So, hindi mo siya pwedeng iprito pag walang asin. Siyempre, ang kalalabasan nun, wala siyang lasa. Tama ba? So, kaya napakahalaga ng asin. So, yun nga yung sinasabi natin kung bakit mahalaga yung asin. Isipin nyo asin to, kunyari, yan, imagine, pagganahin natin yung ating imagination. Kunyari, yan, may hawak na asin si Ate Angel. Siyempre, pag tinikman ko to, maalat. Diba? Maalat ang asin. Ay, hindi siya matamis. Maalat siya. So, pag nilagay ko kaya to sa tubig, kids, sa tingin nyo, may lasa pa kaya siya? Pag kunyari, binabad ko siya ng 5 to 10 minutes, may lasa pa kaya yung asin? Sino nagsasabing oo? At sino naman nagsasabi, ay wala nang lasa? Okay, mawawalan siya ng lasa, tatabang siya. Pag binabad mo siya sa tubig, syempre mawawalan siya ng lasa. So, ayun, sinabi sa atin ng Lord na tayo ay asin daw, we are the salt. Naniniwala ka ba you are the salt of this world? So, nagsasabing amen, taas ang kamay. Okay, ako, naniniwala ako na asin ako. Paano kayo nagiging, nagkakaroon ng impact sa bahay nyo? Ano? Paano kayo nagkakaroon ng impact? Okay, isa yun, di ba? Yung pagtulong kay mami sa gawaing bahay. Paano mo tinutulungan? Kahit hindi na yung siyempre, yung bilang bata, lalo-lalo na sa 4 to 6, di ba? Hindi pa sila ganun. Wala pa silang kakayahan na maghugas ng pinggan. Pero sa simpleng aabot mo kay mami yung sabon, nagagamitin. Kunyari, nagsasampay si mami, iabot mo yung damit. Mami, ito na po. Di ba? Sa simpleng bagay na ganun, nagiging nagkakaroon tayo na, nagiging nagiging good example tayo sa bahay natin. Pag nakita yan ng pinsan mo na hindi pa nakakapagsimba or hindi pa nakakilala kay Lord, syempre magkakaroon ng impact yun. Tama? So yun yung sinasabi na salt, na asin tayo sa mundong ito. Ibig sabihin, magkaroon tayo ng impact, magkaroon tayo ng impluensya. Makita ng tao sa atin na, itong taong to kakaiba to. Itong batang to, ang galang. Itong batang to, may respeto sa magulang. So, pag nakita yun ng tao, syempre, di ba, mismong sila mabibless, meron kang kaibahan, lalo na pag kay mami mo, nasunod ka, pag inutusan ka. Tapos, pag kay mami mo, nilalambing mo siya. Pag kunyari, nakita mong naiyak si mami, lalambingin mo siya, yayakapin mo. Nagkakaroon tayo ng impact sa bahay natin pag na-encounter yun ng ibang tao. Pag kunyari, nakita yun ng pinsan mong maliit din, na pinsan mo na bata din, nakita niya na gano'n. O di ba pwede niyang gayahin yun? Kasi ang bata, pag may nakita yung isang bagay na ginagawa, pwede niyang gayahin yun. Kasi ganun yung bata, di ba? Tama? Tama si Ate Angel. Ganun tayo, di ba, mga bata na pag meron tayong nakitang ginawa ng isang tao, ginagaya natin, kunyari, sasayaw pa nga lang, gagayahin natin yan. Yung, kunyari, mahilig kang kumanta, kakanta ka. So, ganon, nagkakaroon tayo ng impluensya. Nagkakaroon tayo ng impact sa ibang tao. So, ayun yung sinasabing asin. Pero, katulad na lang pag, kunyari, sa school, paano ka sa school naman tayo, pag-usapan naman natin yung school. Paano ka nagiging nagkakaroon ng lasa or nagkakaroon ng impact sa school? Nagpe-pray ka bago kumain.
Tama yun, nagpe-pray ka bago kumain. Kasi yung iba doon, di ba, lalo na mga bata, mabilis yan magutom. Wala na silang time na mag-pray. Pero ikaw, simpleng thank you Lord sa food pag narinig yon or nakita nung kaklase mo na nag-pray ka before kumain. Meron ka ng impact agad. Meron ka na agad na nakakita na agad yung kaibahan sa'yo na, ito nagpe-pray itong batang to. Di ba? Pag nakita nilang ganon, syempre, magkakaroon sila ng minsan sasabihin, corny, pero hindi, no? May impact yon, si Lord yung kikilos doon sa mga batang yon, sa mga klase mong yon, pag nakita nilang ganon, pwede nilang gayahin yon, pwede nilang, basta maging magkaroon tayo ng impact sa school natin, wag tayong pag sinabi ni teacher na tumahimik, natahimik tayo, tama? Natahimik ba tayo o hindi? Minsan tayo pa yung nangunguna sa pag-iingay. Syempre dapat hindi. Pag sinabi ni teacher na quiet muna, makinig muna, nakikinig tayo. Tulad ngayon, si Ate Angel nagtuturo. Lahat ba nakikinig? Oo na, tahimik, lahat nakikinig. So, ganun din sa school. Para maging isang asin tayo, magkaroon tayo ng impluwensya. Kailangan nakikinig din tayo kay teacher. Pag sinabi ni teacher sumagot, sasagot tayo, 'di ba? Tapos, paano naman natin mapapakita yung isang bagay? Kunyari, yung sa exam, paano mo ipapakita na may kaibahan ka? Siyempre, di ba, yung iba dyan, hindi alam yung sagot. Siyempre, mangungopia. Ikaw, dahil nakakilala ka kay Lord, na dapat ikaw maging asin ka, magkaroon ka ng impact, maging mabuting halimbawa ka sa kaklase mo, siyempre, hindi ka mangungopia. At take note, hindi ka rin dapat magpakopya. Tama? So, ganon yung sinasabing asin. Napakahalaga niya na tayo, sa talent natin, kung marunong tayong kumanta, sumayaw, mag-drawing, gamitin natin to para maging isang asin, magkaroon ng impluwensya. Gamitin natin yung talento natin. Kung marunong kang sa sports, kung mahilig ka sa, kunyari, sa mga bata, ano bang madalas, lalo na sa 7 to 9 yung sinasabi, Ate Angel, kunyari, meron sa inyo marunong mag-volleyball, or kunyari sa sayaw, marunong sumayaw, di ba? Gamitin natin yung skill na yon na binigay ni Lord para magkaroon tayo ng impact sa ibang tao. Pwede tayong magturo ng Kunyari, ikaw, lagi kang nagiging leader pag merong mga, kunyari sa school, di ba? Minsan may reportings dyan, merong sasabihin, ikaw mag-lead nito, ganito, ganyan. So, pwede tayo maging asins. Kahit saan tayo naroon. Hindi lang sa school, hindi lang sa bahay, hindi lang sa... Kahit nasaan tayo, pwede tayo maging asin. So, ngayon, ayun yun yung sinasabi ng Lord na we are the salt of this world. Kailangan magkaroon tayo ng impact, ng impluwensya sa ibang tao. So ngayon, dadako naman tayo saan? Kanina salt, ngayon ay light. Ano ba yung sinasabing light? We are the light of this world. Ako, personally, parang ako may pinagdaanan ako si Ate Angel. Parang sa akin, naapektuhan ako na sa ganito, na nalungkot ako kasi merong nakapanakit sa akin. Pero, alam mo ba, sa mga nakikinig, alam nyo ba na pag di tayo okay, pag kunyari nagalit tayo, nainis tayo sa tao, na-hurt tayo, alam nyo ba, pag tayo, ganun yung sitwasyon natin, yung kunyari, ikaw, mga bata, simpleng, kunyari, hindi nabigay ni mami yung gusto mo, di ba? Ganun yung mga bagay na naiyak agad tayo kasi hindi nabigay ni mami yung gusto natin. Pero sa amin, kunyari ako, si Ate Angel, may naka-hurt sa akin na tao. Pero alam mo yun, kahit ganun yung sitwasyon mo, nagigets natin. Kunyari, hindi ka okay, umiyak ka, ikaw, sa bilang bata, hindi nabigay ni mami yung gusto mo. Pero biglang may lumapit sa'yo na pulube. Kunyari, nasa SM ka, nagpapabili ka kay mami ng damit. Hindi binili ni mami kasi kapos yung budget. Biglang may lumapit sa yung pulube, may hawak ka ng pagkain ng time na yun. Kahit ganun yung naramdaman mo, hindi binigay ni mami yung gusto mong bilhin na damit, pero dahil may pagkain kang hawak, may huminging pulube, ano kaya tayo ba? Pag tayo nakakita ng ganun, may lumalapit sa ating pulube. Nyari, batang tawag doon, puro uling sa mukha, basta mabaho siya, parang ganun. Tapos, humingi siya sa'yo, anong ginagawa natin? Tinataboy ba natin siya? Tukadong ka, ganon, hindi. O, kinakausap natin siya, o nagpe-pray na tayo sa isip natin na, Lord,
Lord, ano pong nangyari po sa kanya? Lord, ano pong gagawin ko? Diba? Pag ganun, ayun, nga yung senaryo kanina, diba? Hindi binigay ni mami yung gusto mo, yung damit, gusto mo siya. Tapos may hawak kang pagkain, biglang may lumapit sa yung pulube. Tapos dahil hindi binigay ni mami yung gusto mo, ang ginawa mo ba dun sa pulube? Inano mo siya, tinaboy mo siya kasi hindi pwede kasing galit ka nun pwede ka kasing naiyak ka nun kasi hindi binigay ni mami or ni daddy yung gusto mo. Pwede mong itaboy yung pulube. Pero paano natin mapapakita yung light doon kung tataboy natin, di ba? Paano tayo magiging ilaw doon sa pulubi na yon or sa batang lansangan na yon? Paano tayo magiging ilaw? Paano tayo magiging mabuting halimbawa sa kanya? Paano niya makikita si Jesus sa buhay natin kung itataboy natin siya? Kasi nga, hindi binigay ni mami yung gusto mo. Syempre, hindi tayo magiging ilaw kung itataboy natin siya. Ang gagawin syempre natin doon, dahil may hawak tayong pagkain, kahit galit tayo or kahit nalulungkot tayo or kahit naiinis tayo kay mami or kahit nagtatampo tayo kay mami kasi hindi binigay yung gusto natin. Pero once na binigay mo pa rin, yung binigyan mo siya ng pagkain, kahit ganun yung nararamdaman mo, ayun yung sinasabing naging ilaw ka sa ibang tao. Ayun yung sinasabing naging mabuting halimbawa ka sa kanya. Pag nakita ng Lord yung heart mo na gusto mo silang tulungan, ibig sabihin, nagiging ilaw tayo sa kanila. Kailangan pala maging mabuti tayong halimbawa sa kanila. Kailangan pala maging makita nila si Jesus sa buhay natin. Sa papaanong paraan, pag meron kang nakitang hirap na hirap sa buhay, paano mo sila tutulungan? Paano ka makakatulong sa simpleng bagay abutan mo? Basta yung heart mo gusto mong makatulong. Tandaan natin sa simpleng bagay na yun, nagkakaroon ng napapangiti natin si Lord. Nagiging ilaw tayo. Naniniwala ba tayo na nagiging ilaw tayo sa simpleng bagay na ganun? Amen. Nagiging ilaw tayo. Kasi sa kabila nung, kunyari, yung kanina sa kabila nung natatampo ka kay mami, binigyan mo pa rin siya ng pagkain. The best yun kasi napangiti mo si Lord. Sabi mo sa katabi mo, napangiti mo si Lord. Napapangiti mo si Lord pag tumutulong ka sa kapwa mo. Sa ano pa? Paano natin maipapakita na mahal natin yung kaaway natin? Ate Angel, paano kaaway na nga mamahalin pa? Kaaway ko nga po yun. Paano ko pumamahalin yun? Ang hirap naman nun, Ate Angel. Siyempre, di ba? Siyempre sa atin, sa lakas natin, hindi natin kaya yun. Pero dahil nararanasan natin yung pag-ibig ni Lord, nararanasan natin yung biyaya ng Lord sa buhay natin, kaya natin yun. Kasi sa biyaya ng Lord, magagawa nating mahalin even yung kaaway natin. Mag-isip ka ngayon ng tao na meron siyang nasabi sa'yo na hindi mo nagustuhan. Sige, mag-isip ka ngayon ng tao, ng isang kaibigan mo or kalaro mo, na sinabihan ka na ganto ka. Paano mo maipapakita na mahal mo sila? Paano ka magiging ilaw sa buhay ng mga taong yun, ng kaaway mo? Kasi sabi ni Lord, di ba, love your enemy. Ang hirap nun kung sa atin lang, no, sa sarili lang natin, mga bata, no, ang hirap naman nun, Angel, galit na nga po ako dito nakaaway ko nga po kasi inagaw po yung laruan ko. Paano ko po siya mamahalin? Hindi po, baka parang ang labo naman po nun, Ate Angel. Hindi, no, hindi malabo yun. Kasi bakit? Ito, example, lahat tayo dito, yan, lahat tayo, bago tayo makakilala kay Lord, madumi tayo. May mga kasalanan tayo. Mabigat yung mga kasalanan natin. Lahat tayo dito. Walang exempted. Lahat tayo may kasalanan. Kung nakasagot tayo kay mami, kasalanan yun. Lahat tayo may kasalanan. Pero bakit si Lord, sa kabila ng ating mga kasalanan, minahal niya tayo? Bakit si Lord, no, sa kabila ng ganito yung nagawa mo, minahal pa rin tayo ng Lord? So, ganun din. Kailangan nating matutunang mahalin yung kaaway natin. Yung taong nakapanakit sa atin. Kailangan natin silang mahalin. Bakit? Kasi mismong tayo, kung titignan natin mga bata, tayo din may kasalanan din tayo Meron din tayong nagagawa na hindi natin napapangiti si Lord. Pero kahit ganun yung nagagawa natin, mahal pa rin tayo ng Lord. Kasi bakit? Bakit niya tayo mahal? Kung tutuusin, di ba mga bata, hindi tayo worthy nung pagmamahal ng Lord. Hindi natin deserve yung love na meron ng Lord sa atin. Pero bakit minamahal niya tayo? So, ayun yung sinasabi natin ng love your enemy.
Kasi mismo si Lord tayo, minahal tayo mga bata. Alam natin yan, ang lagi natin napapakinggan yan, na mahal tayo ng Lord, kung ano yung ginawa ng Lord. So, ayun yung gusto ng Lord na matutunan natin. Na paano natin mamahalin yung kaaway natin. Kaya mahalaga, let our light shine. Lalong-lalo na sa buhay ng ibang tao. Sa pamilya mo, sa kaibigan mo, sa kaklase mo. Let our light shine. Pagganahin natin yung ilaw na yan sa pamamagitan ng pagmamahal sa kapwa. So ngayon magkakaroon tayo ng memory verse. Meron tayong memory verse syempre. Ang memory verse natin ay Romans 1:16. Sabi doon, "For I am not ashamed of the gospel, because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes." Kunyari, meron nang usap sa'yo si Lord habang nagtatakal si Ate Angel ng story. Nang usap sa'yo si Lord, meron siyang ipinaalalang tao sa'yo. Pwede bang ipag-pray natin siya this week? Pag-pray natin siya lagi. Kunyari, meron kang kaibigan na naalala, kalaro na naaalala na. O kung meron naman pinaalala sa'yo si Lord na ito, may sakit to, pag-pray natin siya. Kasi hindi natin alam kung ano yung pwedeng gawin ng Lord. So, yun lang. Salamat sa ating mga nanood, sa patuloy na sumusubaybay ng ating channel na to. Siyempre, sa mga magulang, salamat po sa lahat ng mga nanood. Kahit yung hindi man namin kayo makita, pero nagpapasalamat po kami na sinusuportahan niyo po ang aming YouTube channel. And yun po, hindi po patatagalin, pero bago po mag-end po ang aming video na ito, pwede niyo po siyang i-like, subscribe, and mag-comment na rin po kayo kung kayo po ay na-bless. And i-share nyo na rin po sa inyong mga friends. I pray na mas marami pang tao ang madala nitong video na to. Lalong-lalo na ang buhay ng mga bata. Maging isang blessing ito sa mga nakakapanood ng video na to. Pero before po yun, let's pray po muna. Kahit saglit lang po, pikit ka lang po, magpe-pray po tayo. Let's pray po. Lord, salamat po Panginoon sa araw na ito, Panginoon. Lord, I pray, O Father God, Lord, sa aming mga na-receive, aming mga napakinggan ng Father God. Lord, help us, Panginoon, na maging ilaw, Panginoon, na maging asin, Panginoon, sa mundong ito. Lalong-lalo na, Panginoon, sa mga kaluluwa, Lord, na hindi pa nakakakilala sa iyo. Lord, lalong-lalo na sa mga taong na nakakaramdam ng takot ngayon. Kung merong nanonood dito, Lord, na natatakot siya, Panginoon, I declare faith, O Father God, Lord. Kung meron dito ngayon na, Lord, na nangangailangan, Panginoon, ng kagalingan, I declare healing right now, Panginoon. Lord, hayaan mo, Panginoon, na patuloy yung pag-ibig mo ang humipo sa mga taong naaabot ng video na ito, Panginoon. And I declare, Panginoon, that let our light shine, Panginoon, sa mundong ito, Panginoon, O Father God. Lord, hayaan mo na patuloy bumuhos, Panginoon, yung pag-ibig mo sa amin, Lord, sa mga nakapakinig nito, Panginoon. Maranasan nila, ma-encounter nila yung pag-ibig mo, Panginoon, yung ilaw na binigay mo sa amin, O Father God. Lahat yun, Panginoon, O God, hindi lang sa piling tao yun, O Father God. Once, Panginoon, na diniscern namin ito, Panginoon, Lord, mararanasan namin ito, Panginoon. Kaya, Lord, we declare, Panginoon, faith, we declare love, we declare hope, Panginoon, sa mga nakakanood ng video na ito, Panginoon. Salamat, O Father God. We just praise you, we just honor you in Jesus' name. Amen.